Kamakailan lamang po ay naganap ang isang mahalagang pangyayari sa mundo ng cryptocurrency kung saan ay humingi na po ng paumanhin si Ginoong Charles Hoskinson, ang founder ng Cardano, sa community ni XRP. Sa kanyang YouTube live stream ay sinabi po ni Ginoong Hoskinson ang mga salitang "I would like to apologize to the XRP community", kung saan ay nagpakita po ng kanyang intensyon na tapusin na ang alitan sa pagitan niya at ng community ni XRP. Kaya ang layunin po ng kanyang pahayag ay hindi lamang po upang ayusin ang relasyon, kundi para magbukas na rin ng pinto para sa posibleng pakikipagtulungan or partnership kay Ripple, ang kumpanyang nasa likod po ng XRP. Kaya ayan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan po siya. Siya po si Ginoong Charles Hoskinson, ang founder ng Cardano. Ngayon ay bakit po siya humingi ng paumanhin sa XRP community? Yan, para po sa mga hindi nakakaalam dyan. Ang alitan po sa pagitan ni Ginoong Hoskinson at ang XRP community ay tumutukoy sa isang conspiracy theory na di umano'y pinasimulan ng Ethereum team, kung saan isa po si Ginoong Hoskinson sa mga co-founders upang hikayatin ang US Securities and Exchange Commission o SEC na habulin si Ripple sa legal na laban. Marami sa mga taga-suporta ni XRP ang naniniwala na ito ay isang plot laban kay Ripple. Tinanggihan ito ni Ginoong Hoskinson at binatikos ang Ripple team dahil hindi umano nila pinagsabihan ang kanilang mga supporters na huwag magpalaganap ng naturang teorya. Dahil dito ay nagkaroon po ng malalim na alitan at hindi pagkakaunawaan na tumagal ng ilang taon. Ngayon ay ano po ang mga inisyatibo na pagkakapartner na sinabi ni Ginoong Hoskinson? Ayan yung kanilang partnership. Sa kanyang live stream ay binanggit po ni Ginoong Hoskinson. Ayan, binangkit niya ang dalawang pangunahing project na maaring maging oportunidad para sa kolaborasyon or collaboration sa pagitan ng Cardano at ang Ripple. Ayan, ang unang-una ay tinatawag po niyang Midnight Sidechain. Ayan, ang Midnight Sidechain ay isang privacy focus na sidechain na binubuo po ng Cardano. Ang layunin nito ay pagsamahin ang privacy at regulasyon upang magkaroon ng mas komprehensibong sistema para sa mga users. Mungkahi po ni Ginoong Hoskinson na maaring gamitin ng Ripple ang sidechain na ito sa kanilang ecosystem upang mapahusay ang kanilang mga transaction. Isang malaking hakbang ito dahil maraming cryptocurrencies ang nahihirapan pagdating sa privacy at compliance. At ang Midnight Sidechain ay maaring makatulong po sa problema na ito. Ayan. At ang pangalawa ay ang Ripple USD or RLUSD. Bukod po sa Midnight ay inihayag ni Ginoong Hoskinson ang kanyang interest na makibahagi po sa project ng Ripple na Ripple USD or RLUSD, kung saan ay isa pong stable coin. Ang RLUSD ay kasalukuyang nasa beta testing pa lamang sa Ethereum at XRP Ledger. Kung magiging matagumpay po ang kolaborasyon, maaring magamit ang RLUSD sa Cardano blockchain na makakatulong sa pag-angat ng paggamit ng stablecoin na ito. Ngayon ay ano naman po ang tugon ng XRP community tungkol dito? Ang tugon naman po ng XRP community ay nagresulta po ito sa halo-halong mga reaksyon. Habang ang ilang community members ay naging bukas sa paghingi ng tawad ni Ginoong Hoskinson, may ilan pa rin ang nagdududa sa kanyang intensyon. Sa kabila nito, ang kanyang hakbang na humingi ng paumanhin at mag-alok ng kolaborasyon ay isang positibong sinyales ng pagnanais na magkaisa ang dalawang magkaibang grupo sa layunin ng pagsulong ng cryptocurrency adoption. Ngayon ay
Ano naman po ang maaring epekto nito sa atin bilang mga Pinoy crypto trader or investors. Yan, para sa atin ay ang kolaborasyon po na ito sa pagitan po ng Cardano at Ripple ay maaring magdulot po ito ng mas maraming oportunidad. Una, kung sakaling maisama ang midnight sidechain ni Cardano kay Ripple, maaring magdulot ito ng mas ligtas na transaction na may kasiguruhan sa privacy, kung saan ay mahalaga para sa mga Pilipino na nais protektahan ang kanilang data or datos habang gumagamit ng cryptocurrency. Pangalawa, ang pagdevelop po ng RLUSD ay magbibigay ng mas maraming pagpipilian na stablecoin na maaring magamit para sa mga transaction na pabor sa mga nagnanais ng mas matatag na halaga sa kanilang crypto portfolio. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ang hakbang po na ginawa ni Ginoong Charles Hoskinson upang tapusin ang alitan at magsulong ng bagong partnership kay Ripple ay isang mahalagang hakbang sa pagsulong ng buong industriya ng cryptocurrency. Pinapakita po nito na kahit sa kabila ng mga hindi pagkakaintindihan at alitan, possible pa ring magkaroon ng kolaborasyon para sa ikabubuti ng industriya. Kung magiging matagumpay po ang partnership na ito, makikinabang hindi lamang ang Cardano at Ripple kundi pati na rin ang mga investor mula sa iba't ibang bansa at syempre kabilang po ang Pilipinas dyan. Ang pagsulong ng pagkakaisa sa mga cryptocurrency entities tulad ng Cardano at Ripple ay nagpapakita ng matatag na potensyal ng crypto industry. Patunay rin ito na sa mundo ng cryptocurrency, ang kolaborasyon ay maaring mas epektibo kaysa sa kompetisyon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pag-click lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.